Hello, magandang araw sa lahat ng mga palangga. Medyo maaga tayo ngayon kasi magma-marathon tayo today. Tuloy ko lang ang eksena natin today. Pasabog. Okay? Pasabog 101 na naman tayo. Si Jen, Shen, si Mai Perez at si Zorro na nangunguna, si Ram Palangga. Okay. Kailangan malaman ng taong bayan at di pa ito lumalabas sa media, I believe. Kasi kaka-send lang sa atin ng ating, actually, ang dami nating informer. Di ba? May white dove. Okay? White dove. Merong may puting ahas at kung ano-ano pang mga pangalan ng ating mga puting, okay, mga anghel na nagsasabi ng mga pangyayari na kabalbalan sa Pilipinas. Alright, mga kababayan. Pasabog 101 na dapat malaman ng taong bayan, Jinggoy, ipapalit kay Zubiri. Yan po ang nakarating sa akin, sa ating lahat now. Bakit daw ipapalit si Jinggoy bilang Senate President? Alright? So ayon sa ating mga informer, mga palangga, na-imbiyer na si Ahas, si Lisa Smugs at si Marcos Jr. kay Zubiri. Okay? Kay Senate President Zubiri. Di ba? Noong nakaraan, originally kasi si Zubiri talaga is anti-chacha. O ayaw talaga sa charter change. Pero later on, I think in the middle of February, nagbago ang kanyang isip at inayunan niya, okay? Ay dahil kinausap siya ni Marcos Jr., ni Kuting at ni Tambaloslos para nga makipagsabwatan sa charter change na ito or sa puwersahang initiative. Okay? So ano ang nangyari, mga palangga? 2 weeks ago ay nagsalita si Zubiri na bago pa nagsalita si Zubiri, kung naalala ninyo, si Tambaloslos ay may sinabi sa ating mga senador na wag daw pakialaman, wala daw pakialam itong mga senador na ito sa charter change. Remember that? Sinabi ni Tamba yon, okay? Sinabi ni Tambaloslos sa kanyang press conference na magtrabaho na lang daw itong mga itong mga senador at wag daw pakialaman ang charter change o yung People's Initiative na isinusulong ni Tambaloslos. Ngayon, nag-aklas, di ba, nag-alsa dyan si Joel Villanueva, lalo si Senator Amy Marcos, dahil na, nabukela niya yan. Ang si Zubiri naman, syempre si Presidente Kuting, Presidente, maaaring sila ay natatakot, baka sila ay gipitin. But again, ang eksenang kaganapan, mga palangga, dahil ayaw pumayag ni Zubiri, okay? Nakarating po sa atin, ayaw pumayag ni Zubiri na basta-basta na lang pumabor ang Senado sa puwersahang initiative na pinopropose nitong mga buwakan ng ina, si Kuting, si Tambaloslos, at si Lisa Smugs dahil nga sa political aspect. Di ba? It's not really for economic provision. Kasi lahat naman tayo mag-a-agree kung hindi tayo pinwersa o hindi nilinlang ang mga taong bayan sa pagpipirma nitong jutang ng initiative na to gamit ang ayuda at binayaran ang mga kongresista. Okay? So dahil hindi pumayag, okay? Dagdagang hair natin today, oh. Ngayon, mga palangga, kumusta na kayo, okay? Ay, okay. Nako, dapat bantayan ng maigi yan. Baka mabudol tayo ng mga yan. Okay, mga kababayan. Here's the thing, pating. Itong buwakang inang to, itong hayop na nasa Australia, nagdadakdak na naman doon, nagyabang na naman ang kabalbalan niya. Itong jutang inang ito, at saka itong butod na ito, mga palangga, ayan, kasi butod, nililingkis ng ganyan yung asawa niya. Sinasakal niya, di ba? Bagay yung, yan, sinasakal niya. Tapos yung itlog nito ay pinipisil niya. So, pisil natin itlog. Ayan, pisil natin itlog. Ayan, pisil ng itlog. Alright, so itong hayop na ito, mga kababayan, ay inuutusan o pinupush si Zubiri na pumayag na ang Kongres, ang Senado, na, at saka itong dalawang tong hinayupak na to, pumayag or iaprubahan na yung jutang ng charter change na yan. Pero 2 weeks ago, nagsalita si Zubiri na kanilang babalangkasin sa Senado at dapat, base sa ating konstitusyon, nakasalukuyang konstitusyon, ay hindi pwedeng basta-basta na lang na oo ka na lang sa kadyutahan ng Kongreso. Pagbobotohan nila. Ang dapat sa bawat issue o bawat aspeto na gusto nilang i-amend, ayon kay Zubiri, ay pagbobotohan at dapat magkaroon ng 3/4 votes, which is 18 senators dapat ang bumoto, okay, doon sa particular na gustong i-amend. Katulad ng, let's say for example, ang pinututukan nila, it's really economic provision. Like regarding about education, advertising, yung tatlong yan. So dapat daw may bumoto
na 3/4 sa Senado. Then pag nakaboto na, dun sa mga gusto nilang i-amend, tsaka ngayon nila i-forward sa Kongreso. At doon, after that, magkakaroon ng bicameral meeting and decision. Ayaw ni Kuting. Okay? At ito ayaw ng mga buwaka ng inang to. Itong dalawang tong mga hinayupak na to, gusto talagang budulin kasi hindi talagang intensyon nila for economic provision. Kasi ang gusto nila, politika. Ibig sabihin, para manatili sila sa pwesto, yung hinayupak na ito, itong buwaka ng inang tong butod na ito, at itong weakling, itong hinayupak na ito, itong dalawang ito, nagpupush kay Zubiri. Ngayon, dahil hindi pumayag, mga kababayan, si Dudong ninyo, okay? Anong eksena? Papalitan siya ni Jinggoy Estrada. Okay? Basta-basta na lang ba ganon? Okay? So, basta-basta na lang ba ang mga eksena ganon? So, dahil nga mga palangga, ayaw ni Zubiri, ito yung nakarating lang to sa atin at gustong ipa-inform sa inyo mga kababayan, yung gustong pwersahang initiative o charter change, itong buwaka ng inang dalawang to, wala ba si Itik? Si Tambaloslos, maka-order nga ng bonggang-bongga para kompleto na ang barkada. Okay, anyway, ang mga hayop kompleto na, no? So, mangyayari, si Jinggoy daw ang ipapalit. O ngayon, ano ang catch kay Jinggoy? Natatandaan ninyo na nung January, si Jinggoy Estrada, even though na-acquit siya dun sa plunder case niya, ay nakalaboso siya na guilty siya dun sa kanyang case, one count of direct bribery at saka indirect bribery sa Sandigan Bayan. So dapat, 'di ba, kung sobrang final na yung desisyon na 'yon, ay hindi na siya dapat makatakbo, 'di ba, perpetually hindi na siya makatakbo sa kanyang sa politika. Hindi siya makatakbo kahit ano at hindi rin siya makaboto. Magiging suspended na yung kanyang right to suffrage kung siya ay tuluyan ng ma-guilty or final and executory na yung hatol sa kanya. Kaso lang, doon sa Sandigan Bayan, kaya napansin nyo, nandiyan pa si Jinggoy, kasi nag-file sila ng motion, okay? O reconsideration. So, ano nangyayari? So, kaya napansin nyo, di ba, marami akong nababasa, bakit hindi nakulong si Jinggoy? Kasi mga palangga, nag-MR, nag-motion yung kanyang mga abogado, kaya hanggat hindi pa final, okay? Kahit na maglabas ng resolusyon ng Sandigan Bayan, dito sa kaso ni Jinggoy, sa bribery, mga kababayan, ay pwede silang umapila sa Supreme Court pa rin. So kaya nandyan pa si Jinggoy, di ba? Ngatol yata it's 8 to 9 years, Bakit ko kinukwento sa inyo to? Bakit kailangan balikan natin na si Jinggoy Estrada ay, kakaba-kaba ngayon? Kasi, okay, inutusan siya, okay, sinabihan siya ni Kuting at ng mga alipores ni Kuting, ito ang eksaktong sinabi. Ayan, yung eksaktong sinabi doon sa mga nagpupush na palitan na si Zubiri. Execute the order while I'm away. Gawin nyo na, palitan nyo na yan si Zubiri at ipalit nyo si Jinggoy. At pag hindi pumayag si Jinggoy sa ganitong klaseng sistema na siya ang papalit para isulong ang chacha, yung charter change, ay tutuluyan natin yung kaso niya. Now you know. Kaya putang inong politika talaga to. Okay? Okay, si Jinggoy ipalit nila para papayag si Jinggoy kung anong gusto na, sabi ni Maris. Ayun na nga. Kasi, kapag si Jinggoy ay hindi pumayag sa kagustuhan ni Kuting at Itambaluslos, kaya dapat malaman nyo, dahil wala pa to sa media. Okay? Pinarating sa atin ng ating mga puting anghel. Okay? Let's call puting anghel na lang siguro. Kasi, puting ahas, famous na yung puting ahas. So, okay lang din. Puting ahas kasi hindi nangangagat. Kasi dati nung bata ako, nakita ko ng puting ahas, hindi siya nangangagat. Hindi siya dangerous, so wala siyang venom. So okay mga kababayan, here's the thing pating. Ang catch, kaya papatnan si Zubiri dahil hindi makalusot ang jutang gininang pwersahang initiative. Kung natatandaan ninyo, balikan natin ulit, okay, na sinabi ni Tambaloslos na walang pakialam ang mga senador sa People's Initiative o pwersahang initiative nila. Kung di ba naman buwakan ng ina. So dahil hindi nagpapahawak sa liig ngayon si Zubiri, siguro kahit papaano, na-realize niya na sobrang pagpupush nito sa kanya. But tignan natin, kasi alam naman ang mga politiko, pwedeng magbago sa ngalan ng salapi, okay? Or pwedeng magbago sa ngalan ng prinsipyo o pagmamahal sa kapwa o sa bayan kung meron man. So ito, abangan natin, baka in few, kaya kailangan ma-intercept ng taong bayan
para malaman ninyo kung anong kababuyan ang ginagawa ni Marcos Jr. na kunyari nasa Australia ang buwaka ng ina, pero may marching order, may utos na gawin niya na yan habang wala ako. Para kunyari wala siyang kinalaman. Dead ma dead, parang labas siya sa mga issue. Pero siya ang nagjutos, mga palangga. Okay? So siya ang nag-utos na gawin na yan, palitan na si Zubiri at ilagay si Jinggoy. Pag si Jinggoy ay hindi sumunod sa mga kagustuhan, tutuluyan natin yung kanyang kaso. Oh, baka kinakabahan na rin si Jinggoy ngayon, mga palangga. Diba? So now, okay. Ano ang eksena nyo today? Ayan, present ang mga hitad. Ma'am Lynette, thank you. So, mga kababayan, dahil nga ang gusto ni Zubiri ay economic provision lang. Walang political amendment. Yun ang pinanindigan niya. Kaya naman, pinag-iinitan na siya ngayon, mga palangga.